Maligayang pagdating sa kumpletong koleksyon ng mga kwento ni Stephen Curry na isinalaysay ng mga NBA players at alamat. Salamat sa lahat ng nagmungkahi na gawin ang episode tungkol kay Stephen Curry. Kung may ibang manlalaro na gusto nyong mapanood sa susunod na episode, siguraduhin i-comment sa ibaba. Bago magsimula, ang mga video na ito ay matagal i-edit at i-produce. Kaya lubos akong nagpapasalamat kung i-click nyo ang like button sa ibaba. Talagang sumusuporta ito sa channel at nagdadala ng mas maraming manonood. Baguhan ka ba at gusto mong maging updated sa mga bagong episodes ng serye? Siguraduhin pindutin ang subscribe at notification button para lagi kang updated kapag may bagong episode. Hindi na kita paghihintayin, kaya welcome sa mga dakilang kwento ni Stephen Curry na ikinwento ng mga NBA players at legends. Ang galing ng taong ito. Ang mga tira na ginagawa niya ay ilan sa pinakamahirap na nakita ko na. Paano pa nagawa? Paano pa nagawa? Ibig bang sabihin, kasing halaga ba ito sa amin gaya ng kanila? At kung ganoon nga, masakit ang matalo. Sa puntong titingnan mo, paano ko babaguhin ang mga bagay? Totoo talaga siya. At kahanga-hanga makita ang isang superstar na handang magsakripisyo na wala siyang ibang iniisip kundi ang grupo. Ang katahimikang ito ginagamit. Kaya't kapag pinapanood ko siyang maglaro, ganun ang nakikita ko. Si Kermi ang bida kasi siya ang kampeon at MVP. At isang beses, Sean, bigla na lang huminto si Livingston at parang, alam mo, hindi ko alam kung may nakita na akong ganito. Grabe siya ngayon, dominante talaga. Alam mo, yung ginagawa niya, nagbibigay siya ng kasayahan sa laro. Walang ibang manlalaro sa liga natin na kasing husay sa pagtira ng bola tulad niya, off the dribble o off the catch. Gumagawa siya ng napakaraming problema sa matchups, kaya dapat alerto ka sa kanya. Paano mo siya pababagalin? Sa parehong paraan na pinabagal mo ako, hindi mo kaya. Steph Curry sa akin ay isang manlalaro na bago sa mata ko. Sinabi mong binago ni Steph Curry ang mukha ng basketball mismo. Yan ang laro at yan ang Steph Curry effect. Kausapin mo si Steph, pinagulo ni Curry ang laro. Nasa internet ako ngayon. Nakikita ko mga batang nagda-dribble, nagpapasok ng 100 talampakan, pampainit lang bago laro. May ginagawa siya para sa kanila. Binibigyan niya ng pag-asa. Nakalaban ko na ang pinakamagagaling, tinalo ko pa. Isang beses ko lang nakita ito. Lumaki akong kita ang malalaking guard tulad ni na Magic Johnson, Big O. Naglaro ako laban sa malalaking guard, sina Jordan, Penny, LeBron. Naalala ko ito. Nasaan ang daliri ko? Ganito si Steph Curry sa akin kapag nakikita ko siya. Parang cute na batang lalaki siya. Masaya ako na naglalaro siya ngayon. Kasi kung naglaro siya noon, T-Wade, kailangan ko siyang pakitunguhan. Si Steph Curry na shoot over kay Shaq at naipasok kahit lumabas si Shaq. Nakakagulat. Kaya siya. Ang liit. At ang cute-cute niya talaga. Gusto ko siyang halikan tuwing nakikita ko siya. Pero ang galing niya ngayon. Sobrang dominante niya ngayon. Alam mo yung mga ginagawa niya, nagdadala siya ng kasiyahan sa laro. Si Steph yata ang pinaka-maimpluwensyang manlalaro pagdating sa maliliit na tao. Oo, walang tumatakbo. Lahat humihinto sa 3-point line. Ibig kasi. Nag-coach ako ng AAU. Parang sa pagtuturo ko sa kambal, alam mo yon. Sa simula pa lang, mula pag-warm up, tumitira na sila mula sa out of bounds kaysa maglayok muna. Ganun na ngayon ang laro. Ang buong team, puro 3-point shoots. Naiintindihan ko, gaya ng sabi mo, binibigyan ni Steph ng tsansa ang maliliit. Binibigyan sila ng pag-asa. Pero, tulad ng sabi mo rin, may dahilan bakit sobrang galing ni Steph. Marami siyang na-shoot, marami din siyang tinira, di gaya ng iba. Dati, ayaw ko siya noong simula ng career niya, pero lagi niya akong pinapatunayan na mali. Kaya siya ang paborito kong manlalaro. Si Steph, karamihan ng player noong dumating siya sa liga ay naiirita ako, pero ngayon iba siya. Talaga ikaw. Ako ang nakaupo sa sofa, tapos pumunta siya sa sulok at nagtapon. Parang imposibleng pumasok, pero pumasok. Naghihintay ako. Naisip ko hindi niya magagawa to, pero pumasok. Sa wakas, nakuha niya ang respeto ko at siya ang paborito kong manlalaro. Gusto kong mali ako, kaya mensahe ko sa kabataan ngayon. Kapag may sinabi ako, patunayan niyong mali ako. Oo, tanggapin ang hamon. Kobe, ano naiisip mo pag pinapanood si Steph Curry? Nakikita ko ang kalmado sa kanya. Nakikita ko ang kalmado sa kanya at iniisip ko na ito'y isang bagay na hindi naiintindihan ng maraming manlalaro. Sa tingin ko, iniisip ko na mahirap talaga para sa mga tagahanga na maunawaan ito dahil karamihan sa mga manlalaro ay hindi maintindihan ito. Ngunit may tunay na seryosong kalmado siya na talagang mapanganib. May bitbit siyang tunay na galit. Curry, para sa tatlo, pasok na naman siya. Ramdam niya ito at meron siyang dose. At tingnan mo si Steph Curry. Babantayan siya. Mas maraming tira ang Golden State na pumapasok. Tumatama ang gitna o galing ni Curry, kuha na naman niya dahil hindi siya pababa, hindi siya pataas.
Hindi niya iniisip ang nangyari bago o nag-aalala sa susunod na mangyayari. Nandyan lang siya. At kapag ang isang manlalaro ay may kasanayan at nagsanay sa kanyang sarili na magkaroon ng kakayahan na makapuntos, mag-dribble, kaliwa, kanan at iba pa, at pagkatapos ay isama mo ito sa katahimikan at kahinahunan, magkakaroon ka ng isang seryosong problema. Kaya kapag pinapanood ko siyang maglaro, iyon ang nakikita ko. Napag-usapan na namin to ng ilang mga lalaki. Sa tingin ko nga, si Drew yung pinaka-recent bago mag-playoffs. Pero si Steph lalo na, sinabi ni Drew gaano talaga kahirap siyang bantayan. So, dalawang lalaki yung partikular na nagsabi na, ikaw yung pinakamahusay na defensive player sa league. Si Steph, sa tingin ko kamakailan lang niyang sinabi. Pero sigurado ako na nasabi na niya dati. Napag-usapan namin yung tungkol sa hot hand at kung ano ang nangyayari kapag bigla na lang siyang nagwawala at ginawa ni Steph kagabi. Palagi niya itong ginagawa. Bilang pinakamahusay na defensive player sa league, ano ang ginagawa mo kung mayroon man para ma-distract sila o wala kang magagawa? Lahat talaga ginagawa ko lahat, kahit mga ginagawa niya. Oo, parang kuya hindi ko nga iniisip na gawin ito. O hindi, pero pagdating sa basketball, parang pinapasok niya ito sa isip ng mga bata na, okay lang, subukan hindi. Hindi ito okay. Subukan siya lang ang pwedeng gumawa nito, siya lang ang gumagawa nito. Wala nang iba na step backs, may kamay sa mukha, nas fouled, mula sa 38 feet. Paano magmukhang? Hindi ko alam pero mas alam mo yon kaysa sa akin. Wala akong karapatan dito pagdating sa pag-shoot at score, parang baliw yan. May mga pagkakataon bang tumatak sa'yo pagdating sa pagpapakitang gilas sa basket? Marami ito pero may specific na oras na astig ang reaksyon mo. Hindi ko maintindihan paano nagagawa ng taong ito ang kanyang ginagawa. Kaya nung nasa Denver kami, nakita namin ang tuktok ng laro niya sa serye. Ginawa ito sa playoffs sa Pepsi Center at nagsimula kami pagkatapos nyo. Naghanap pa siya at nakuha niya, wow! Ginawa nilang play sa elevator. Naka-open ng todo sprint set. Nakita namin sa practice kamakailan, di ba? Ayun si Curry. Curry lumusot sa double team at malambot na tira para sa puntos. Curry sa tres. Tres si Curry. Tabla ang laro. Steph Curry, pasok. Wow! Nagpasabog siya sa harap ng bench. At ang team, sa harap ng bench namin, baliw na baliw ang buong team. Parang ang lapit sa kanya. Inilabas niya ang bola at nagsabi sa kanilang manahimik. Ang bola nasa ere pa, parang wala sa rim. 12 puntos ang lamang ng Warriors sa halftime. Ipinasok ni Jack kay Landry at Curry. At lahat ng miyembro ng team ay parang, ang kalabang team ay parang, grabe. Hindi ko pa nakita yan dati sa laro, sa ganoong pagkakataon. Pero napaka-kompetitibo ko, nasa court ako. Parang bahala na. Hindi ko alintana, hindi ako na-impress. Ganito talaga ang competitive nature ko. Pero sa practice isang araw, nakakatawa kasi sa practice, yung Hollister, yung mga taga-bomba, mga scrubs. So yung second unit, palagi naming tinatalo. Kaya kadalasan kami ang nananalo sa kanila. Alam mo yung minsang si Clay parang, okay, mag-i-score ako ng marami ngayon o sige magpapahinga muna. O si Draymond, naglalaro sila ng napakaraming minuto, alam mo. Alam mo gusto lang nila makuha ang magandang 2 minutong takbo o 3 minutong takbo. Pero kami nakakapasok. Pero itong isang araw sa practice, grabe si Steph. Parang wala siyang mintis at parang nga sinisisi na namin ang mga sub-refs o yung tinatawag na alternate refs na tumutulong sa amin. Kaya minumura-mura na namin siya kasi hindi siya makapagmintis. At kung mintis man siya ay may tawag na foul. Tapos minsan nagalit na ako at parang nalimutan ko na sa team ko siya at tinulak ko siya pero na-shoot pa rin niya ang tira na parang naglaro kami ng mga 7 minuto. Parang may 25 puntos si man. Parang baliw at minsan si Sean Liverson biglang huminto at sabi, yo, di ko alam kung nakita ko na to dati. At kinailangan kong itigil at sabihin, yo, iba ito kasi pagkasali ka sa laro at kasama mo ang ganito kagaling. Di mo masyadong makita gaano sila kagaling kasi nakafocus ka sa ginagawa mo. Kaya minsan nawawala yung greatness dahil sa paglalaro kasama ng greatness. Nakakatawa kasi nitong season habang nanonood ako kay Steph. Nahahanap ko sarili ko nagiging fan minsan. Bakit sa tingin mo di binabanggit ang pangalan mo? Sa mga usapan bilang isa sa mga pinakamagaling ayon sa ginawa mo sa liga. Kasi padagdag ka ng 5th po kay 16 na puntos tulad ni na Curry. Pero walang masyadong nag-iisip tungkol doon. Iniisip mo ba dahil di sila nanood? O nasa market ka na di ka nakikita? O sa tingin mo maaga natapos ang career mo dahil sa injury? Yung natapos ng maaga parte. Pero sa tingin ko ang tagumpay ay kasama ng maraming sakripisyo at determinasyon. Alam mo nakakasabay ka, naglalagay ka ng mga numero, ngunit hindi ka nananalo ako. Hindi nananalo. So parang ganito pa rin siya na, okay, marami siyang mga numero, pero walang medyo anong nangyayari.
Sinabi ko na ako nagbukas ng merkado para sa mga Curry, para sa mga Dame, para sa Westbrook, na estilo ng point guard na maging dominanteng scorer. Pero si Curry ang nagtaguyod nito kasi nanalo siya. Nanalo siya bilang scoring guard. Una at ang katotohanan na nanalo siya naging ayos. Ito ay hindi lang taong hybrid. Ito ay isang point guard at ilalagay natin ang mga numero ng point guard na ito laban sa passing numbers. So ngayon alam mo ngayon ang isang taong tulad ni Steph ang kanyang mga numero ay nangingibabaw sa mga kategoryang scoring sa kanyang mga kategorya laban sa lahat ng point guards na hindi nag-scorer. At ngayon sinusubukan lang nilang mapasali ang team so parang sinabi ko dati na sinabi na Curry ang hari ng turnaround at sangayon ako kahit na ako ang nagsimula nito. Ang turnaround shot, walk away. Ang hari, okay, na parang nag-shoot lang, mag-walk away. Siya, nag-shoot siya ng turnaround pero ginawa ko rin yun ng ilang beses na parang, yeah, oo, ako ang nagsimula nito. Pero siya ang nagmaster nito kaya siya ang hari. Basta tumakbo siya pababa ng court. Oo, siya ang hari nito. Parang binigay ko ang ideya. Pero dinala niya ito sa ibang level kaya hindi ko maangkin ang anumang bagay. Kaya mo yan. Kaya mong sabihin na ginawa mo ito una. Ginawa ko muna pero mas ginawa niya ito ng mas mahusay at iba sa iba pang pagkakataon. Ginawa ko ito sa mga game winners. Hindi pa niya nagagawa ito sa game winners, ngunit ginagawa niya ito sa buong laro. Hamon na yan. Hindi ko nga alam na hamon kailangan mong gawin yan sa game winner. Iba yung gawin mo yan sa kalagitnaan ng laro bago magumpisa. Pero gawin mo yan sa game winner, ibang level na yan. Pero nagawa na ni Curry, isang yari. Daan nakuha ko ang isang panalo sa laro na nasa ibang antas ang katotohanang talagang pinapalakas nila ang mga kalaban. Habang umuupo siya sa mga third quarter, ay talagang hindi siya nagkaroon ng mga pagkakataon na itinatalo ko pa ang marami ngayon. Kaya talagang nangyari. Pero sa tingin ko iyon ang dahilan kung bakit ako naliligaw sa shuffle. Ay dahil noong ginagawa ko ito, walang totoong referensya si Kirby ang kinikilala. Dahil siya ay isang kampeon. Siya ay isang MVP. Kaya dahil sa katayuan kasama nito doon siya mapupunta sa hinaharap pero binuksan niya ito para kina Trae Young at sa iba pa. May malapit akong kaibigan, si Evan Turner ay parang kapatid ko. Noong nilaro namin sila sa Western Conference Finals, sabi ni Evan, "Bro, muntik na akong pumalakpak nang makagawa siya ng tira. Nakalimutan kong kalaban ko siya." Sabi niya, hindi niya pa siya nakita ng ganun. Lamang sila ng 18 sa tingin ko, sa alinman ng 3 o lahat ng 4 na laro. Tinalo namin sila, pero lamang sila ng 18 sa bawat laro. Walang magsasabi tungkol doon. Lamang sila ng 18 sa bawat laro. Sabi niya, "Alam namin yon. Parang si Steph o Clay makakagawa ng tira." Oh, shit. Nandyan na siya. At patuloy lang silang tumitingin sa scoreboard. At sabi niya si Steph nakagawa ng 2 sa 3 sa oras. Sabi niya, grabe ang galing niya. Pero sabi niya, teka, kailangan kong alalahanin sarili ko. Oh shit, nasa maling team pala ako. Parang ganito ang pinaka-Evan Turner na bagay. Talaga parang ganun nga. Paano mo ilalarawan siya at si LeBron kasi kitang-kita kapag naglalaro kayo na may rivalry kayo? Sa paraan ng pagkuha ko ng isa pang tropeo. At ako rin sa nakaraang 3 taon at naglalaban kayo kaya. Pero bukod doon, magkaiba kami bilang tao at maraming bagay na nangyayari sa iba't ibang timings sa karera. Kaya hindi ko na ito pinapalalim. Maliban sa huling 3 taon, sinubukan kong manalo ng kampeonato at siya'y nasa kabilang panig. Sa totoo lang, hindi kami nag-uusap ng ganun. Pero nire-respeto namin ang laro ng isa't isa, pati na rin kung paano ang isa't isa sa labas ng court. Alam mo, maganda ito. Nagkausap kami ng ilang beses sa court noon. Bibigyan mo ba ang point guard ko 3 hezis? Pupunta ka dito, dito. Tapos balik dito ulit. Sabi ko, grabe, 3 hezis? Bigyan ng point guard ko ng 3 hezis para sa hayop. Masamang bata. Kung paano siya kulang sa rekisito dati. Ngunit matagumpay na nalid ang koponan ng Davidson sa torneo. Napanood ko siya ng 3 o 4 na beses noong college pa siya. At pumunta ako sa Detroit para doon panoorin siya. Nang nasa Charlotte ako, naglalaro laban sa Hornets na Bobcats pa noon. Ako'y talagang namangha sa kanyang galing. Nagkaroon ako ng pagkakataon na mapanood siya. At naisip ko na siya ay espesyal. Nagpakitang gilas at nakapaglagay ng 56 sa scoreboard. At pinahanga ang lahat, lalo na si LeBron James. Nasa isip ko na espesyal siya. Magaling talaga ako sa pag-detect ng talento. At nung una pa lang, nakita ko nang may kakaiba sa kanya at syempre hanggang ngayon espesyal pa rin siya. Marami talagang hindi nakakaintindi kung gaano kaganda ang kanyang galaw. Hindi siya tumitigil sa kakatakbo. Magaling bumitaw ng bola mula sa dribble o catch at talagang bihira.
Wala pang nakagawing makipagsabayan sa kanya sa galing sa pag-shoot ng bola mula sa dribble o catch mula pa noon. Siya ang laging nasa isip ng depensa. Labis na respeto. Higit pa sa laro ng basketball ang nararamdaman ko para kay Steph. Lahat binilang siya palabas ngayong taon. Lahat nagtatanong, kaya ba ni Steph na mag-lead mag-isa ngayong wala si Klay? Kaya ba niyang buhatin ang team? Kaya ba niyang dalhin ang team sa postseason? Kaya ba niyang panatilihin ang team na nakalutang? Ginawa na niya yan at higit pa. Madalas kaming nahuhulog sa record, parang sino ba yung may pinakamahusay na record? Sa halip na tanungin, sino ang may pinakamahusay na season ngayong taon? Para sa akin, nagkaroon si Steph ng pinakamagandang season buong taon. Saan mo nakikita ang posisyon ni Steph sa lahat ng ito? Kasi may mga taong nagtatanong sa kanyang legacy sa simula ng season. Siguro kailangan niyang patunayan ulit ang kanyang legacy. Kaya saan mo siya ilalagay bilang isang taong malapit sa kanya? Saan mo siya nakikita sa pantheon? Hindi ko alam kung mayroong kasaysayan na tahimik na patahimikin ang mga nagdududa tuwing All-Star Weekend. Pero parang naramdaman mo ang kanyang presensya doon. Alam mo na nandoon si Steph. At nandoon siya sa isang malaking paraan. Kaya nagustuhan ko yon. Dahil alam mo na siya'y tumatahimik at nagsasalita na siya ngayon. At gustong gusto ko yon. Oo, galing sa laro niya. Ramdam ko rin yon. Pinag-uusapan pa rin ang laro niya. Eksakto. Nabasa ko ang sinabi niya na wala akong dapat patunayan. Marami pa akong dapat gawin. Pero wala akong patunayan. Naman tao, sige na. Gaya ng, sige, iyan na nang sinasabi niya. At gusto ko yan. Parang ipinamumuhay niya iyon. Ang nakikita ko sa kanya ay ibang-iba na sa dati kong nakita. Alam mo na. Parang alam niya na mahusay siya. Alam mo yon, katulad ng sinasabi ng pahayag na wala akong kailangang patunayan. Ganun siya araw-araw, na parang wala akong kailangang patunayan. Patuloy kong ipapakita sa inyong lahat na ako ang GOAT, na ako ang pinakamagaling na nakagawa nito. Pero wala akong kailangang patunayan sa inyong lahat. At yun ang ipinapakita niya sa akin araw-araw. Alam mo, pag pinag-uusapan ang pamana, marami ang nagtatanong sa simula. Marami pa rin ang nagtatanong sa pamana ni LeBron James. Sa akin lang, kung may duda ka pa rin sa legacy ni LeBron James, naghahanap ka lang ng mapag-uusapan. Alam mo yon, gusto mo lang mag-clickbait. Kung may duda ka pa rin sa legacy ni LeBron James, ganun din kay Steph. Kung gusto mo pa rin tanungin ang legacy ni Steph, ang mga taong nagtatanong sa legacy ni Steph, wala silang sariling legacy. Sa totoo lang, tingin ko maraming magagaling na shooter sa NBA. Steph, baka siya ang pinakamagaling na nakita natin. Oo, maraming magagaling. Alam ko, baka nga siya. Kaya pag-usapan nga natin yon. Siya ba ang pinakadakilang shooter? Pinakamagaling na nakita namin, walang duda. Bakit ba ganito kalakas nararamdaman mo tungkol dyan? Sumasang-ayon ako sa'yo. Gusto ko lang malaman ang punto mo. Kasi ang mga tira niya ay ilan sa pinakamahirap na nakita ko. Wow, kahit pumasok. I-crossover sa likod ng likod, basta. Pabayaan mo na lang bumalik at takbo sa kabilang direksyon. At itong lalaki wala nang ibang dapat sabihin. Kapag binitiwan ko ito, huwag na mag-rebound. Kailangan natin bumalik. At yan ang totoo. Hindi lang ito sobrang kumpiyansa kundi talento rin ito. Pre-talento ito para sa kanya, na ang tatay niya ay isa sa top 15-20 na shooters. Depende sa basihan mo. Pero para makuha niyang lahat ng tira mula sa dribble, na umatras mula half-court laban sa Oklahoma City, 2 taon na ang nakalipas mula half-court. Oo, ito. Laging may debate kung mas gusto mo ang talo kaysa panalo. Diba? At sa tingin ko para sa akin ang talo ay ang pinakamasamang pakiramdam sa buhay. Kahit saan man ito, kotse, golf, basketball, ano pa man ito ayoko nang. Ang pagkatalo naman, sa tingin ko walang tanong tungkol dito pero kailangan kong irespeto ang pagkatalo. Kasi bahagi ito ng panalo, oo, at hindi ka basta-basta panalo. Kailangan mong matalo para manalo. Ganun ba kahalaga sa atin, tulad ng sa kanila? Siyempre, at kung ganon, baka masaktan ang pagkatalo. Oo naman, yung tipong mapapatingin ka kung paano ko pababago, kung paano ko mapapaganda ang team na ito at yan ang tungkol sa isang team at alam mo rin ito na. Bago ka makatingin sa iba, tumingin ka muna sa sarili mo sa salamin kasi dyan nagsisimula lahat. Kailangan handa kang magbago at may pagmamalaki sa sarili. Hindi ito tungkol sa pera o kahit ano. Ito ay tungkol sa karangalan at pride. Ang pinakamagagaling na manlalaro, sila ang laging nagwawagi. May paborito ka bang manlalaro ngayon sa NBA? Sino ang pinakagusto mong panoorin? Isang player na gustong-gusto kong panoorin ay si LeBron James. Ayan. Pati si Curry ng Golden State. Alam mo na, nakita mo na. Grabe. Para sa isang tao na mag-shoot ng ganun, wala pa akong nakikitang ganyan. Ngayon, alam mo na kung ano nararamdaman ng tao sa'yo. Maganda ito. Nandyan mismo ang comp. Hindi naman. Hindi ka panipaniwala.
panoorin mo si Curry. Ang galing niya, walang duda, may kakaiba siyang talento. Kahit saan, kuha siya at tira na agad. Parang hindi siya umaasa sa tsamba, nakakabilib. Natutuwa ako at siya ay napaka-unselfish na player. Naibibigay rin niya ang bola sa mga kakampi niya. Ang dami niyang assists, siya talaga ay kakaibang nilalang. Sa tingin ko, hindi ka na makakakita ng iba pang katulad niyang pumukol. Lahat ng biyahe ko, nilalapitan ako ng tao at tinatanong, ano ang pakiramdam noong 9-4? Para sa akin, yung 25-point na fourth quarter, parang nasa zone ka talaga. Ano ang pakiramdam na nasa zone? Sigurado akong malalaki ang mga mata ng mga estudyante ko. Parang nagmamasid at nararamdaman ng kakaiba. Pero isa ito sa pinakamagandang nararamdaman. Wala kang masyadong iniisip, hinahanap mo lang liwanag ng araw. Kung hindi nababara ang tira, pumapasok ito. At suabe ang daloy nito mula sa pagtanim hanggang sa pagbitaw. Walang iniisip sa galaw na yon. Napakalaya ng pakiramdam. Kapag ikaw ay nasa ganoong zone, maaring ma-demoralize ang kalaban. Lalo na yung nagbabantay sa iyo. Ano ang sinasabi ng mga kalaban mo kapag nasa Stephen Curry zone ka? Sa mga oras na yon, madalas pang walang sinasabi kasi gumagawa na ako ng mga kakaibang sayaw. At madalas wala ako sa pandinig nila. Madalas din makakarinig ka ng mga biro sa warm-up tulad ng huwag kang gagawa ng kalokohan ngayong gabi. Parang ganon. Natatawa lang ako sa mga walang masabi. Kasi nga minsan wala silang masabi. Yun ang hinahanap mo. Tatlo na yun. Halos hindi patas. Hindi siya taong parang ordinaryo. Alam mo, ang kagandahan ng laro ni Steph Curry ngayon ay siya ang pangunahing halimbawa pagdating sa shooting. Sa totoo lang, baka sandali mong isipin o baka iniisip ng iba na maganda ang kanilang shooting season. Ginagawa nila ang ganitong bagay. Pero kapag nakita mo ang mga numero at estadistika na ginagawa ni Curry ng palagian, ibang klase talaga. Sa huling 5 laro niya, nakaka-average siya ng mahigit 9 na 3 kada laro. Nagkaroon ako ng yugto noong nakaraang taon kung saan sa 3 laro ay gumawa ako ng 24 o 25 na 3. At talagang pakiramdam ko lahat ng ibinabato ko ay pumapasok. Parang ang laki ng pagratrat ng bola sa karagatan. Pero siya, nagawa niya yon ng 10 beses sa sunod-sunod na 5 laro. Minsan lang sa karera ko nakasampung 3 ako. Pero siya ginawa niya yon ng tuloy-tuloy sa 5 laro. Nakakaloka ito, seryosong nakakaloko talaga. Tingnan mo ang mga numero niya. Sa palagay ko nalagpasan na niya ang unanimous MVP season niya. Hindi ko na iniintindi kung ano ang sasabihin ng iba. Kamangha-mangha ang nagawa niya at kailangan siyang kasama sa usapan ng MVP. Dahil kapag pinapanood mo siyang maglaro ng basketball, siya ang isa sa kakaunting mga manlalaro sa NBA na kitang-kita na walang ibang makakagawa ng ginagawa niya. Si Steph, parang hindi ko pa nakikita ang kagaya niya. Sabi ko sa kanya kagabi, nung naglaro ka na may lakas, wala pa akong nakikitang player na katulad mo. At naglaro siya ng malakas ngayong gabi. At ang mga naririnig mo tungkol kay Steph, patungkol sa sakripisyo at pagiging walang pag-iimbot at malasakit sa kanyang mga kakampi. Malasakit sa ibang tao ay totoo. Hindi ito gawa-gawa lamang o pekeng harap. Hindi siya nagmamaskara o nagdadamit na pumapasok dito para magpanggap sa harap nyo. Totoong-totoo siya. Kamangha-mangha na makakita ng isang superstar na nagsasakripisyo na walang pinapahalagahan kundi ang grupo. At syempre, gusto niyang maglaro ng maganda, gusto niyang ipakita kung sino siya dahil kompetitibo siya. Pero para sa grupo, lahat yun. Kaya nung tinanong ko siya gusto mo bang mag-ensayo, may ilang tao na gusto mag-isa. Pero siya gusto niya na tayo na. Itong buong bahagi na ito ay para lamang humanga kay Steph Curry, na sinubukan mong bantayan ang taong ito. Hindi ko maiisip kung bakit ka sumisugod sa akin ng ganyan. Dahil hindi naman pinupuntahan ni Shaq si Steph para umilag. Kaya gusto ko lang malaman, hindi ito masaya at siguradong kahindik-hindik ito. Hindi. May takot ka ng kaunti. At hindi dahil natatakot ka sa lalaki, kundi dahil hindi mo alam kung ano ang gagawin niya. Kapag papalapit na siya, at syempre, mahusay na ball handler siya. Pero kapag kaya ng isang tao na mag-shoot mula kahit saan sa court, kahit kaliwa o kanan, at kapag nakuha niya na ang bola, mas delikado pa siya sa paglalaro niya ng cuts sa screen at sa husay niya na pumunta sa mga screen. Parang imposible talagang bantayan. Kaya pag pinapanood ko siya, nagsushoot siya ng mga tira na para sa akin eh. Hindi tama yan. Pero para kay Steph, iyon ang perpektong tira. Kaya, ang gusto ko kay Steph ay hindi lang ang pag-shoot ng mga 50-footer. Ang talagang hinahangaan ko sa kanya ay ang kakayahan niyang ipasa at maglaro off the ball gamit parehong kamay. Magaling din siyang pumasok sa lane at maganda ang pag-finish kahit sa ilalim ng pressure. Madalas hindi nabibigyan ng kredito ang skills niya sa malapitang laro dahil sa mga tira niya sa malayo. Pero, magaling talaga siya kahit sa contact.
Talagang kahanga-hanga ang taong ito. Mahusay na manlalaro sa organisasyon. Isa pang mahusay na manlalaro ang dumating na natatapunan ng iyong galing. At si Steph ay umupo sa gilid, katulad ng ginawa ko. At para bang nakalimutan natin si Steph Curry nung nandyan si Kevin Durant. Nagkaroon siya ng injury noong nakaraang taon. Ngayon bumalik na siya, hello! Nandito na ulit ang two-time MVP. Bumalik siya na may antas na hindi pa natin nakikita sa isang two-time MVP. Kahit na hindi niya makuha ang MVP ngayong taon, siguradong ito ay magiging isa sa paborito niyang mga season sa kanyang buong karera. Noong mga araw na ako'y naglalaro ng larong ito, hindi pa ako nakakita ng isang tao maliban kay Reggie Miller na ayaw mong mahawakan ang bola. Pero si Steph, pinalawak niya ang depensa 35 feet mula sa basket. Ang banta at presyon na ibinibigay niya sa iyong depensa gabi-gabi. Wala pang panahon sa kasaysayan na nakakita tayo ng isang manlalaro na kaya niyang palawakin ang depensa ng isang team kagaya ni Steph. Isang taong 6'4" lang. Ang pressure na ibinibigay niya sa depensa ng team gabi-gabi ay di ka pani-paniwala na bumalik na naman sila sa finals. Hindi ka pani-paniwala ito. Paano mo maidedepensa yan? Ang talagang humanga pa ako ay kung paano siya nakabawi sa seryeng ito kahit wala si Kevin Durant at lahat ng atensyon ay napunta kay Steph. Para itong bumalik ang Warriors sa kalagayan nila 4 na taon na ang nakakaraan. Ano ang kayang gawin ni Steph na hindi ko kaya gaya ng bata pa siya? Kaya niyang tamaan ang bola mula sa malayong distansya. Magaling siya mag-shoot, pero ang pagkakapareho namin ay hindi kami natatalo ng mga atletang halimaw. Kami ay natatalo ng mga higante at malaki ang respeto ko sa kanya dahil diyan at ngayon ako'y ang tanging bagay lang na sinasabi ko sa iyo. At sasabihin ko ngayon ay ang laro ngayon ay pabor sa point guards at maliliit na manlalaro. Ang panahon na ako ang nagwagi, ang mga patakaran ay nakatuon sa mas malalaking manlalaro. Binago nila ang mga patakaran para ang mga maliliit na tao ay mangibabaw. Sige, ang mga patakaran ay hindi ginawa para sa akin bilang isang maliit na tao upang mangibabaw at iyan ang pagkakaiba. Pero nakikita mo ba si Steph Curry? Masasabi mo ba pagkaraan ng ilang taon na siya ang pinakamahusay na shooter? Hindi ko alam yan. Magaling si Chris Mullin. Paano si Mark Price? Oo, ibig kong sabihin, malalim mag-shoot, isa si Curry sa pinakamahusay. Walang pinagkaiba sa kahit pumasok ka at lahat ng mga bata ay nagpapaputok. Kung may 3-point line, sigurado sa labas na ang mga bata. Pero alam ko yung respeto ni Mark kay Steph at parehas kami. At nagkaroon siya ng karangalang makoach ito. Si Steph Curry ay isang magaling na manlalaro ng basketball. Maisip mo ba kung gaano karaming oras ang inilaan niya sa gym para maperpekto ang kanyang skills at makapaglaro ng gaya niya? Si Steph Curry marahil ang pinakamagaling nating manlalaro ngayon at isa siyang kampeon. Grabe. Sa ngayon, base sa nakita ko, madali para sa akin na sabihin na siya ang pinakamahusay na nakita kong mag-shoot. Nakakita na ako ng magagaling na shooters, pero alam mo na nag-uusap tayo palagi tungkol sa mga henerasyon. Kung ano ang nakita natin, kung sino ang pinakamahusay sa kanilang posisyon o sa kanilang mga kakayahan. Alam nyo rin na bawat taon ay nagbabago ang henerasyon at nagbabago rin ang laro. Kaya inilalagay ko siya sa kategorya ng kanya lang dahil sa paraan niya maglaro. Alam mo na, bilang isang point guard na kayang humawak ng bola at mag-shoot ng bola na ganun kabilis. Sa tingin ko ngayon, pinapanood ng mga tao si Steph maglaro. At ang mga kabataan ngayon ay lumalaki. At itinatakda niya ang pamantayan para sa mga batang point guard. Nakakatuwa ngayon habang nasa laro. Isipin ang matchup mo kay Steph Curry, grabe, makashoot siya. Hindi ko makuha pero saludo ako kay Steph. Grabe siya maglaro sa tamang paraan pero panalo ito para sa atin. Lahat ng natutunan niya sa camp. Nung bata siya galing din kay Dale tatay niya pero sobrang galing ng team nila. Masaya ako na lumaban kami sa laro. Kahit tingnan mo yung 3-point shootout ni Steph. Parang nagmintis siya sa unang ilang tira. Pero wala lang yon at alam mo, nanalo siya ng 28 o 27 puntos. Ginawa niya yon at nakuha niya ang mga green balls ngayong taon. Keyword at na-shoot niya lahat ng 2-point balls. At na-shoot din niya yung huling tira para manalo. Parang hindi ko alam pero parang ang dali lang para sa kanya. Honestly, bilang tagahanga ng laro, magandang panoorin yung shooting nila ng bola, ganun, kaya sila espesyal at magagaling. Paano mo nagagawa yan? Parang inaaral mo ba yan? Nasa balakang mo ba? Nasa ABS mo? Ipinapaliwanag niya sa akin mga ehersisyo niya. Pero ang importante raw ay sa dulo ng bawat ehersisyo, pinapraktis niya mga tira na yan pag pinakapagod siya.
Pakiramdam niya, pag nasa laro at presko siya, kaya niyang gawin tirang yon. Pero ginagawa nila pareho ay talagang nakakabaliw. At kahit yung tira niya laban sa OKC, sino ba naman ang titira ng ganun sa isang playoff series para manalo sa serye? Tapos parang ang galing talaga niyang gawin yun. Malaking bahagi ang confidence sa ganitong mga bagay. Sa akin yung isa sa pinakakaanaman na kuha ko sa buong buhay. Nakatayo lang ako at tinitingnan yung TV. Parang, teka, anong nangyari? Parang hindi ito normal. Hindi lang nangyayari ito ng ganun na lang. Sa maraming paraan, si Steph ay franchise natin, alam mo. Sa tingin ko kapag binanggit ang Warriors, naiisip nila si Steph. May 4 kaming all-stars at napakaraming talento at mahuhusay na mga manlalaro. Isang kamangha-manghang PR guy na si Raymond Ritter. Pero ang talagang naiisip ng mga tao ay si Steph Curry. Alam mo na, iyon ang unang pumapasok sa isip at sa tingin ko siya rin ang kumakatawan sa aming estilo ng laro at saya sa paglalaro. At lahat nakakonekta kay Steph, mga fans dyan, mga bata. Nung nasa Phoenix ako bilang general manager, desperado kaming makuha si Steph sa draft. Isa sa mga naiisip namin sa front office ay, alam mo lahat ng mga bata sa Valley sa Phoenix ay nakasuot ng mga jersey ni Steve Nash. Pero kailangan natin ng susunod na player na magiging ganoong player na bibilhin ng mga bata ang jersey. At iniisip ko na maraming jersey ng anak ni Steph Curry sa Scottsdale at Phoenix. At meron siyang kakaibang dating nung galing siya sa kolehiyo na alam mo na. Walang nakakaalam na magiging MVP siya, pero pansin mong makaka-relate ang mga tao sa kanya. Alam mo yon, parang ako o ikaw. Oh, alam mo, siya lang ay normal na mukhang tao. At gayon pa man, meron siyang electrifying na galing at kahangahangang personalidad. At kapag pinagsama-sama lahat ng yan, siya na ang magiging mukha ng prangkisa. At sana nagustuhan ninyo ang video. Huwag kalimutan pindutin ang like button ayon sa gusto ninyo. Malaking tulong ito sa channel. Siguraduhin mag-subscribe para sa mas marami pang episode na ganito. At mag-comment kung sinong player gusto nyong makita. Narito ang 2 video na ayaw nyong palampasin. Magkita tayo sa susunod. Paalam.